Magandang araw o gabi po sa inyo. Ako po si Nenay, taga Batangas, at gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Taong 1991, dito mismo nangyari sa baryo namin sa gilid ng bundok. Isang tahimik na lugar pero kilala sa mga kwentong kababalaghan. Hindi po ako ang mismong nakaranas pero malapit po sa amin ang mga taong sangkot dito. Ang pinsan kong si Lusing, ang isa sa mga nakakita sa lahat, at ako mismo ang sumaksi sa huling bahagi ng nangyari. Noon pong panahong yon, simple lang ang buhay namin sa baryo. Lahat halos magsasaka at iilan lang ang may kakaibang trabaho. Isa sa kanila, si Mang Delfin. Kilala sa amin bilang albularyo. Hindi siya ordinaryong albularyo kasi bukod sa mga halamang gamot at orasyon, may mga bagay siyang ginagawa na parang labas sa normal. Tahimik siyang tao pero mabait at madalas siyang lapitan ng mga taga-baryo kapag may sakit o kapag may nararamdamang kakaiba sa bahay. Kasama niya sa bahay ang asawa niyang si Aling Trining at ang pamangkin nila, si Susan, na dalagang tahimik at masunurin. Isang gabi noon, may kakaibang nangyari. Habang naglalaba daw si Trining sa may poso, biglang lumiwanag ang langit. Akala nila kidlat, pero walang kulog. Pagtingin niya sa taas, may nakita raw siyang parang bola ng apoy na tumatama pababa. Galing sa langit yun, papunta sa bandang gubat. "Delfin, Delfin! May bulalakaw!" sigaw ni Aling Trining habang natapo ng timba ng sabon. Lumabas si Mang Delfin na bitbitang gasera. "Saan banda?" tanong niya. Doon niya nakita ang sinasabi ng asawa. Isang malakas na liwanag na bumagsak sa may dulo ng bundok malapit sa sapa. "Ay, baka eroplano," sabi ni Trining, pero umiiling-iling si Delfin. "Hindi, ibang klaseng liwanag yon. Para siyang may buhay." Kinabukasan, maaga pa lang nagpasya si Mang Delfin na puntahan ang lugar kung saan bumagsak ang liwanag. Kasama niya si Lusing na kapitbahay nila at si Susan na pinilit sumama. Pagdating nila sa gubat, naamoy nila agad ang sunog, parang bakal na nalusaw. "Amoy bakal, Mang Delfin," sabi ni Lusing habang tinatakpan ng ilong. "Oo nga, parang nasunog na lupa," sagot ni Mang Delfin. Sa gitna ng damuhan may nakita silang bilog na hukay. Parang pinagbagsakan nga ng kung anong mabigat. Sa gitna noon may isang bato. Maliit lang, kasing laki ng kamao pero kakaiba. Kulay abuhin nga, may halong berde at asul. Nagniningning pa ito kahit tanghaling tapat. "Ang ganda, Mang Delfin," sabi ni Susan sabay abot ng kamay para hawakan. Wag mong gagalawin." Pero huli na, nahawakan na ni Susan ang bato. Pagkapit niya, parang biglang natulala ang dalaga. Ang mata niya ay napatingin sa malayo tapos ngumiti siya, pero hindi normal. "Mainit, pero parang may boses na nagsasalita." Nilapitan siya ni Mang Delfin at hinila ang kamay. "Bitawan mo yan." Pagkabitiw ni Susan, sumirit ang dugo sa palad niya, parang tinusok ng maliliit na karayom. "Dugo? Nakagat ka ba?" sabi ni Lusing. "Ay, hindi po," sagot ni Susan pero bakas sa muka ang pagkailang. Dinala nila ang bato pauwi kahit tutol si Lusing. "Baka masama yan, Mang Delfin. Baka may sumpayan," sabi nito. Pero sabi ni Delfin, "Hindi, baka ito ang batong ginagamit ng mga diwata. Kapag maayos na inaral, baka may taglay na bisa." Dahil likas na mausisa, inilagay ni Delfin ang bato sa isang garapon at nilagyan ng langis ng nyog. Nilagay niya ito sa altar niya kung saan naroon ang mga orasyon at anting-anting niya.
Simula noon na nag-iba ang ihip ng hangin sa bahay nila. Madalas daw marinig ni Trining na may naglalakad sa labas kahit 10 oras ng gabi. Minsan maririnig niya nga, parang may kumakaluskos sa kisame. Pero pagsilip nila, wala naman. Ilang gabi ang lumipas. Si Susan naman ay nagbago. Hindi na siya lumalabas ng bahay tuwing umaga. Tulala, tahimik at minsan ay nagsasalita mag-isa. May bumubulong sa kanya, sabi ni Trining. Sabi niya, galing daw sa bato. Dagdag pa nito. Kinagabihan habang kumakain sila, biglang nagkalabog sa kusina. Baka pusa, sabi ni Mang Delfin, pero nang silipin niya, nakita niya ang garapon. Basag, wala na ang bato. Kinabukasan, isang batang lalaki ang nakita sa may sapa. Walang buhay, pero walang sugat. Ayon sa mga tao, ang mga mata ng bata ay parang nakatitig sa langit at ang mga kamay nito ay parang may hawak na hangin. Mula noon, hindi na nagparamdam si Susan ng normal. Madalas siyang mawala sa gabi, tapos babalik kinabukasan na parang walang nangyari. Minsan may dugo sa labi niya, minsan basa ang mga paa kahit walang ulan. Lusing, naniniwala na akong hindi ordinaryo yung bato. Parang may nakalabas na kung anong nilalang, sabi ni Aling Trining isang gabi. Sumang-ayon si Lusing. Sabi ng nanay ko, dati kapag may bumagsak na bulalakaw, huwag daw hahawakan kasi minsan may laman yan. Hindi lang bato, kundi tahanan ng nilalang mula sa itaas. Pinuntahan nila si Mang Delfin na abala sa pagsasaayos ng mga orasyon. Hindi ito masama. Ang mga ganitong bagay sinusubok tayo. Kapag may malinis na puso, kayang kontrolin. Pero hindi iyon ang nangyari. Gabi-gabi, habang lumalakas ang ulan at hangin, may naririnig silang iyak sa paligid ng bahay. Nagsasabi yun nang at humihingi ng tulong. At minsan, boses pa ni Susan. Isang gabi nakita ni Lusing si Susan sa ilog. Nakaluhod, hawak-hawak ang bato at umiiyak. Wala na akong magagawa. Ayaw niya nang umalis sa akin, sabi niya. Ano ba yang ayaw? Sino? Tanong ni Lusing. Yung laman ng bato. Siya raw ang nagbigay ng buhay sa mga albularyo, pero kapalit daw, isa sa amin. Hindi na nakaimik si Lusing. Kinabukasan natagpuan si Mang Delfin na walang malay sa altar niya. Nakabukas ang mga mata at sa dibdib niya nakapatong ang bato. Mainit pa rin at kumikislap. Si Susan nawala na. Wala ni isang nakakita sa kanya kahit saan. Hanggang isang gabi, sa liblib na bahagi ng sapa, may mga nakarinig ng tilaok. Hindi manok, hindi rin tao. At mula noon, may mga nawawalang hayop sa baryo. Sabi nila si Susan daw iyon, ang dalagang nakapulot ng bato ng bulalakaw. Ang babae na naging sisidlan ng nilalang na hindi dapat ginising. Pagkatapos ng araw na natagpuan si Mang Delfin na nakahandusay sa altara, hindi na naging tahimik ang buong baryo. Pinuntahan siya ng ilang kalalakihan para tulungan. Pero kahit anong gising nila, hindi siya nagigising. Humihinga pa siya pero mahina, parang tulog na ayaw magising. Si Aling Trining halos mabaliw kakaiyak. Lusing, anong gagawin ko? Hindi siya gumigising. Baka naman minulto siya ng bato. Kalma ka lang, Trining. Baka tinamaan lang na masamang hangin. Dalhin natin sa bahay ko. May alam akong orasyon ni nanay. Pinigbigyan ni Aling Trining pero habang binubuhat nila si Mang Delfin palabas ng bahay, narinig nilang parang may umuungol sa loob ng altar. Mahina lang nung una, parang ihip ng hangin, pero nung habang papalayo sila, lalong lumalakas. Parang tinig ng babae na umiiyak. Lusing, naririnig mo ba yon? Tanong ni Aling Trining. Oo, para kasing boses ni Susan. Sabay silang napatingin sa altara
at doon nila nakita ang garapon kung saan dati nakalagay ang bato at muling puno ng langis at gumagalaw parang may humihinga sa loob. Napatakbo sila palabas, dala si Mang Delfin na walang malay pa rin. Pagdating nila sa bahay ni Lusing, pinahiga nila si Mang Delfin sa papag. May mga tanda sa dibdib niya, parang sunog hugis bilog. "Tignan mo, Lusing, yan na ang pinatungan ng bato kagabi." Umiling lang si Lusing. "Hindi, ang mga sugat na ganyan hindi gawa ng tao." Tumakbo siya palabas at tinawag si Kaindo, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Siya raw ang may alam sa mga sinaunang kwento tungkol sa mga bulalakaw. Pagdating ni Kaindo, tahimik niyang tinignan si Delfina. Pagkatapos bumuntong hininga at nagsalita, mababa ang tono. "Yan ang sinasabi ko na mangyayari kapag may nakialam sa bato ng langit. Hindi lahat ng bumabagsak galing sa itaas sa biyaya." "Kaindo, bakit parang may masama talaga sa batong iyon? Ang asawa ko naman gusto lang pag-aralan yon." Umiling si Kaindo. "Ang batong iyon, minsan ay sisidlan ng nilalang na matagal nang nakakulong. Kapag nahawakan ng taong may dugong sensitibo, sa kababalaghan katulad ni Susan, nagigising ito. At kapag nagising, hahanap siya ng katawan na matitirhan." Napayuko si Lusing. "Kaya pala nagbago si Susan, siya ang napili." Tumango si Kaindo. "Ang masama, kapag tuluyang nagdikit ang kaluluwa nila, hindi mo na mapaghiwalay. At kung gising pa ang nilalang sa loob ng bato, mahihirapan tayong makuha si Susan pabalik." Kinagabihan, habang nakabantay sila kay Mang Delfin, napansin nilang gumalaw ang mga kamay nito. "Gising na siya!" Sigaw ni Trining, sabay hawak sa kamay ng asawa. Pero pagdilat ni Mang Delfin, iba ang mga mata niya. Hindi na yung dating mata ng albularyo. Maitim ang mga gilid at kumikislap ng bahagyang asula. "Nasaan ang bato?" Mababa ang boses niyang tanong. Wala ni isang sumagot. "Nasaan si Susan?" Dagdag pa niya. Lumapit si Trining, nanginginig. "Delfin, mahal, natagpuan ka namin sa altar, walang malay." "Hindi ako si Delfina. Wala na siya. Kinuha ko na siya. Ang katawan niya sa akin na." "Diyos ko, anong ibig mong sabihin?" Sigaw ni Trining sabay atras. Tumayo si Mang Delfin o kung sino man ang nasa loob ng katawan niya. Napatakbo si Lusing at hinila si Trining. "Tara na, hindi na si Delfin yan." Pero bago pa sila makalabas, biglang pumutok ang lampara. Sobrang dilim. Ang huling narinig nila ay boses ni Mang Delfin na nagsalita ng mga salitang hindi nila naintindihan. Kinabukasan, nagising si Trining sa labas ng bahay. Nakahandusay sa lupa. Si Lusing nawawala. Tumakbo siya papunta sa baryo. Umiiyak, humihingi ng tulong. Pagbalik nila, wasak ang bahay ni Lusing at sa gitna ng sahig may mga marka ng paa. Parang hayop, matutulis ang kuko. Sa altar nakita nila si Mang Delfin. Patay na, pero nakangiti. At sa tabi ng bangkay niya, nakaluhod si Susan. Buhay pero nanlilisik ang mga mata. "Lusing!" Tawag ni Trining na mahina. "Ikaw ba yan, Susan?" Ngunit si Susan ngumiti lang. "Hindi na ako si Susan." Bago pa siya makatakbo, biglang humigop ng hangin ang paligid. Lahat ng kandila sa altar ay sabay-sabay namatay. Pagdilat na Trining, wala na si Susan. Wala rin ang bangkay ni Delfina. Tanging naiwan ang bato ng bulalakaw nasa gitna ng sahig. Kumikislap na naman. Lumipas ang 2 araw, walang natagpuan na bangkay ni Lusing. Ayon kay Kaindo, baka raw kinuha na rin ng nilalang ang kaluluwa nito bilang kapalit sa ginawang pagsuwaya. Pero hindi tumigil si Trining. Araw-araw bumabalik siya sa gubat, dala ang mga lumang orasyon ng asawa niya.
Ang sabi niya. Hanggat hindi ko nasisira ang batong iyon, hindi matatapos to. Isang gabi ng Agosto, bumalik ng mag-isa sa lugar kung saan unang bumagsak ang bulalakaw. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga kuliglig at hangin ang maririnig. Sa gitna ng dilim, may nakita siyang liwanag, kulay asul, na pumipintig. Yan ka na naman. Isasauli kita kung saan ka galing. Bulong ni Trining sabay lapit. Pero bago pa niya mahawakan, may boses na sumagot na pamilyar. Napatigil si Trining. Boses ni Susan yun. Paglingon niya, anduroon nga itong si Susan. Pero hindi na siya mukhang tao. Maputla, mahaba ang kuko, at ang balat niya ay parang may mga guhit ng liwanag na asula. Balik ka na sa amin. Hindi ikaw yan. Nililinlang ka lang ng demonyo. Sabi ni Aling Trining. Ngumiti si Susan pero ang ngiti ay parang halimaw. Hindi ako nililinlang. Ako na ngayon ang tagapangalaga ng bato. Sabi niya. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang lupa ay umalog at mula sa ilalim ng hukay may sumingaw na usok. Sa gitna noon, isang anino ang bumangon. Mataas, payat at walang muka. Tinakpan ni Trining ang muka niya, sabay sigaw ng mga orasyon ni Mang Delfina. Sa ngalan ng Diyos, sa apoy ng langit, isumpa ka! Ngunit bago pa niya matapos, lumipad ang bato papunta kay Susan at sa isang iglap at kisap mata, nawala silang dalawa. Simula noon walang nakakita kay Susan. Sabi ng matatanda, tuwing buwan ng Hulyo kapag malinaw ang langit at may nakikitang bulalakaw, may maririnig daw na iyak sa bundok. At kung minsan may batang nakikita sa sapa, nakatitig sa langit, parang may kausap. Sabi nila, iyon daw ang kaluluwa ni Susan, o baka siya na mismo ang nilalang ng bulalakaw, naghihintay ng panibagong sisidlan. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang, ay naglakad si Kaindo papunta sa bahay ni na Aling Trining. May dala siyang mga tuyong dahon ng sampalok at puting kandila. Habang naglalakad, napansin niyang walang katao-tao sa kalsada. Maging mga aso tahimik, walang tahol, walang tunog ng manok, parang patay ang buong baryo. Pagdating niya sa bahay, sarado ang pinto. Trining, Lusing, ako to, si Kaindo. Walang sumagot. Pinihit niya ang siradura. Bukas ito. Pumasok siya. Ang loob ay nagkalat, parang may nagpambuno. May mga bakas ng paso sa sahig at sa padera. Tila may nasunog na langis. Sa gitna ng mesa, naroon ang isang maliit na piraso ng bato. Itim na parang abo pero kumikintab kapag tinamaan ng liwanag. Lumapit si Kaindo sabay bulong. Diyos ko, yan na nga yun. Kinuha niya ito at nilagay sa supot ng tela. Hindi na pwedeng manatili ito rito. Kailangan ko itong ibaon sa hukay bago tuluyang magising. Sa kabilang baryo nakita si Lusing. Buhay pero kakaiba na siya. Nakaupo lang siya sa gilid ng ilog, nakatitig sa tubig. May lumapit na dalawang bata na nagtataka. Ating Lusing, anong ginagawa mo dyan? Dahan-dahan siyang tumingin sa kanila. Maputla, walang emosyon. Hinahanap ko si Trining. Nakita niyo ba siya? Umiling ang mga bata. Bigla siyang ngumiti. Ganun ba? Nandun na pala siya. Kasama ng liwanag. Wika ni Lusing. Bago pa makapagsalita ang mga bata, tumalon siya sa ilog. Tumakbo sila pauwi, sumisigaw. Pagdating ng mga matatanda, hinanap nila si Lusing pero hindi na siya lumutang. Ang tubig ay parang kumulo at sa ilalim nito may kumikislap na parang asul na liwanag. Nang marinig ni Kaindo ang balita, napasugod siya. Dala ang tela na may laman na bato. Ayusin niyo ang paghahanap bago pa mahuli ang lahat.
Pero habang pinapababa nila ang lambat, biglang nag-iba ang kulay ng tubig. Mula sa malinaw naging maitim. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na langis. Napasigaw ang isa. Kaindo, may umaahon. At doon nila nakita si Lusing, pero hindi na siya tao. Maputi ang buhok, nangingitim ang mga ugat sa muka. At ang mga mata niya ay asul na parang bato. Dahan-dahan siyang umahon sa pampang, bitbit ang katawan ni Trining na wala ng malay. Lumapit si Kaindo. Lusing, anong ginagawa mo? Ngumiti si Lusing. Kinuha ko siya pabalik, pero may kapalit. Ang nilalang sa bato, gusto ng bagong sisidlan. Hinugot ni Kaindo ang rosaryo sa bulsa at tinutok sa kanya. Lumayas ka sa katawan ng tao. Sa ngalan ng Panginoon, isinusumpa kita. Ngunit ngumiti lamang si Lusing at sabay bumulong ng mga salitang hindi nila maunawaan. Biglang nagsimulang gumalaw ang tubig ng ilog. May mga bula at may lumitaw na mga kamay na kulay itim. Humihila pababa sa mga paa ng mga lalaki. Sigawan, iyakan sila. Si Kaindo ay sumigaw. Itapon niyo ang bato. Ibalik sa lupa. Agad niyang hinugot ang supot at ibinato ito sa gitna ng ilog. Pagbagsak, nagliwanag ang paligid. May sumabog na asul na liwanag at sabay nawala ang mga kamay sa tubig. Nahulog si Lusing, walang malay, at si Trining ay huminga muli. Pagkaraan ng ilang oras, dinala nila sa bahay si Trining at si Lusing. Si Trining ay mahina pero gising. Kaindo, nasaan si Susan? Tahimik si Kaindo. Hindi ko alam. Pero ang bato na ibalik na natin. Baka kasama na siya ron. Tumulo ang luha ni Aling Trining. Gusto ko lang sana siyang mailigtas. Ang mga kagaya ng bato ng bulalakaw ay hindi dapat ginalaw. Kapag napulot mo, ibalik mo kung saan mo ito nakuha. Dahil bawat isa niyan may kaluluwang nakakulong. Sabi ni Kaindo. Lumipas ang 3 buwan. Akala ng lahat tapos na ang kababalaghan. Pero isang gabi ng Nobyembre, may dumaan na matanda na lalaki. May dalang bote ng langis at may mga halamang gamot. Huminto siya sa harap ng bahay ni Aling Trining. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Mang Dilphin. Albularyo mula sa kabilang bayan. Napatigil si Aling Trining. Anong pangalan mo ulit? Ngumiti ito. Mang Dilphin, may naghahanap po kasi sa akin. Sabi kailangan daw ng manggagamot dito. Pero patay ka na. Napatras si Trining. Tumawa lang ang matandang lalaki. Patay? Hindi ako namatay. Kinuha lang ako saglit ng liwanag. Sa likod niya may nakatayo. Isang dalagita, nakaputing bestida, nakayuko. Siya si Susan. Sabi ng matandang nagpakilalang si Mang Dilphin. Pumalik siya para ayusin ang lahat. Dahan-dahan niyang tinaas ang ulo ng dalagita. Ang mga mata nito ay kumikislap ng bughaw. Hindi pa tapos ang kasunduan. Sabi ni Susan, sabay ngiti. Kinabukasan natagpuan ng mga tao ang bahay ni Trining na sarado mula sa loob. Walang tugon kahit anong katok. Nang sirain nila ang pinto, wala silang natatnan kundi ang amoy ng langis at abo. Sa gitna ng sahig, nakaukit ang hugis bituin at bilog na may abo ng bato sa gitna. Mula noon, muling tumahimik ang baryo. Ngunit tuwing gabi ng ulan, sinasabing may lalaking kumakatok sa mga bahay. Nag-aalok ng gamot sa may sakit na hindi gumagaling. Kapag tinatanggap mo, bigla kang lalagnatin at mawawala kinabukasan. At sa bubong ng bahay mo, may matatagpo ang abo na kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag. Sabi ng matatanda, yun daw ang bato ng bulalakaw na muling naghahanap ng sisidlan at ang nagdadala nito
ang albularyong si Delfina na hindi na tao.